Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si GMA reporter Maris Umali sa The Hague, Netherlands na pinutakti ng batikos kumakailan dahil sa tinawag niyang matanda. Parang dinisrespeto niya si dating Executive Secretary Midaldea. Tapos yung mga sumunod na mga araw, talagang itinataboy siya ng mga OFWs doon, bayarang media. Ginagamit mo lang kami, ganon. Talagang hindi siya makaporma sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Ito ngayon, mayroong Facebook reel ni Riza Vibes. Ang caption o title is, "Ang bait naman ni Maris ngayon." So, pinanood ko yung video, nako, tunay nga, biglang nabago ang kanyang napakaingat niya ng magsalita. Maganda ng pakinggan ang kanyang pagbabalita. Hindi na bias. Iparinig ko sa inyo, sana ganito palagi. So, katatapos lamang po i-address ni Vice President Sara Duterte ang napakaraming mga taga-suporta po na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Europa na pumunta rito sa That was yesterday, sa birthday ni PR para Building. iparating ang kanilang pagmamahal, pagsuporta at pagbati rin sa dating Pangulo para sa kanyang ika-80 kaarawan. Makikita po natin na napakaraming mga ginawa pa silang mga placards. Oh yes, merong mga banderitas, mga lobo na lahat luntian talagang nabalot ng luntian itong harapan ng detention facility para batiin at iparating ang kanilang pagbati sa dating Pangulo. Please don't push guys, please, kasi meron pa tayong program after this. Alright, so yan, sinasabi po niya may programa ba, pero bandalita tayo mga kapuso para marinig. So, kanina sa talumpati nga ni Vice President Sara Duterte, sinabi niya sa mga tao na kung nais nilang iparating, ipahayag ang kanilang pakikisimpatya, pati na rin yung galit sa nangyayari sa kanyang ama, ay wag daw pong idaan ito sa paraan ng pakikialam sa kaso. Hayaan na raw ang mga abogado ng kanyang ama na gawin yung kanilang trabaho at depensahan ang dating Pangulo para sa kanyang pinakaharap na kaso, crimes against humanity dito sa International Criminal Court. Hiningi rin po niya yung tulong ng mga taga-suporta para sa alyansa ng kanyang Pangulo. Bukod dyan, sinabi niya na ngayong araw po na ito ay hindi na muna siya makakabisita sa kanyang ama sa loob dahil ang araw po na ito ay inilaan para sa common law partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Connie Let at sa kanya ring anak, sa kanilang anak na si Veronica. So, ang sinasabi ni Vice President Sara ay nagpatalastas lang. Di ba? Ibang-iba na ang kanyang pagbabalita. Malumanay, may respeto at magandang pakinggan. Okay. Mag-ina ang mga araw ng visitation habang sila'y nandito dahil limitado lamang yung kanilang araw na naririto. Pero may pagkakataon pa rin siyang makabisita sa kanyang ama para mapag-usapan naman yung kaso. Dun sa legal aspect sa kaso ay hindi sumasang-ayon si Vice President Sara Duterte na mag-constitute sa crimes against humanity yung 43 na mga kaso na binabanggit na dahilan kung bakit kinasuhan nga ang dating Pangulo. Hindi rin sila nababahala dun sa 181 pieces of evidence na isinumiti na ng prosekusyon sa International Criminal Court na copy furnish ang depensa. Dahil aniya, kung 181 lang ito, hindi ito sapat para maging crimes against humanity. Dahil ang sinasabi, para ma-constitute ito, ay dapat libo-libo at kung hindi may bibigay yung mga pangalan ng mga libo-libo biktima na yon, ay hindi raw ito crimes against humanity. So, ilan lamang yan doon sa mga kanilang depensa, no? Pero hayaan na raw ang kanilang mga abogado na sagutin ito. Pagdating naman daw po sa impeachment na case na kinakaharap ni Vice President Sara, ay meron siyang legal team na nag-asikasi nito sa Pilipinas at ginagawa niya lahat ito, minamanage niya yung kanyang impeachment case habang inaasikaso rin niya yung legal na depensa, yung hakbang na isasagawa para depensa ng kanyang ama dito at inaasikaso rin, meron daw silang sistema ng kanyang asawa para mapangalagaan din naman yung mga anak habang nandito siya sa The Hague at hindi kapiling yung kanyang mga anak. At sinabi rin ng Vice President ayan na
nagkaroon na siya ng pagkakataon na maglinis, maligo ng mas maayos, linisin kanyang mga kuko at mag-shave dahil nakarating na dito si Hanilet. So, sa ngayon ay magpapatuloy ang programa rito sa harapan ng detention facility hanggang alas 3 ng hapon. Yun lamang po yung binigay na permit sa mga taga-suporta na maayos naman at sinusunod yung mga polisiya na isinet ng security dito na sa loob lamang sila ng barikada o ng fence para maging systematic at maayos yung pagsa-celebrate, pagdiriwang ng karawan ng dating Pangulo. So yan muna ang latest na sitwasyon. May makikita tayo dito na mga cakes para sa dating Pangulo. Ang mga tao dito ay meron din pong iba't ibang mga pagkain na pagsasaluhan para sa kanilang picnic style na pagtitipon dito po sa pagdiriwang ng karawan, ikaw anong karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yan muna, pinasariwang balita. Okay. So ano masasabi nyo? To me, napakagandang pakinggan yung pagbabalita. Patas lang. Walang kinikilingan. Sana ganyan palagi. Pati yung mga DDS, hindi na siya tinataboy. Hindi katulad nung ibang araw na sinisigawan siya na bayaran. Bias. Okay. Magbasa lang tayo ng mga comments, ha? Okay, may 7 ka na Maris. 70 over 100 ka na Maris. Hi Maris, umuwi ka na sa Pilipinas. Good girl ka ngayon Maris. Kaya salamat ha, may respeto ako sa iyo ngayon. Ganon dapat. Yun, pwede naman pala. Yung totoong balita. Very good Maris. At kinobor mo ang mga supporters. Thank you. Sana ganito na palagi. Para wala nang dinidman o ano. So, saludo tayo kay Maris Umali sa balita niyang ito. Salamat sa inyong pakikinig, panonood mga kaibigan sa ating mga vlogs. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang ating income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag muna ni si Tatay, ang natagaan ng gero. Tay, tagaan ng gero. Lipay kayo siyang natagaan ng mugsin. Oo. Oo. Huwag muna ni ang balay ni Tatay. Huwag ni Nanay. Nga natagaan sila o gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy na magud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. O karon Kol, unsa inyong maistorya Kol nga matagaan na mo og tatagaan mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bulsot na gid kaayo. Unsa inyong maistorya? Sa Ginoo og sa nagkuan sponsor aning ang una gyud pasalamatan nato nabong makagahom kay Oo. siya ang naghatag. Labo pagid ang nag-sponsor aning Nagtabang. Salamat sa mi og labi na gid nimo kay di man sa may maka kung wala mo. Lagi Kol. Kamo gyud may nga. So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Oh, 87. 87. Oh, 88. 1988. naman koy bata na 19. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una man ni sa ilo hadyo. 25 na meron. Kami pa 25 na diri. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dugang 13. So, 38. Oo. Katuig. Dugay na gid kayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad Kol? 66 na ko. Oo. So pwede na day mag-angkol ko di sa ako magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kayo. Kung nga ang grasya lagi di nato damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Isa may magdahom gud nga. Oo. Sa una kadawat ang uban wa malangkod ni. Oo, so karon nakakuha na. Ani sila ma-appeal. Unsa man sila ma-appeal sa interview? Oo, so karon natagaan naman ninyo ha. Oo, sige, magangkol lang ta sa Ginoo sa panalangin.